May nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Dahil minahal mo ako, sige na nga, mama na rin ang tawag mo sa mama ko. Ang landi. Ang landi mo naman, Biboy. Bakit ganun? Bakit ang bilis-bilis mong bumigay? Bakit ang rupok-rupok? Siyempre, ikaw ba naman mahalin eh? Diba? Lahat talaga ibibigay mo sa kanya. Sabi nga sa kanta, dahil minahal mo ako, ibibigay ko sa'yo. Diba? Ganon talaga pag nagmamahal ka, yes, friend. Maiintindihan mo rin yan kapag ikaw ay napunta sa sitwasyon kung saan ay napaibig ka na sa isang tao at naramdaman mo na ang mahalin. Diba? Lahat talaga hahamakin mo, lahat ibibigay mo, susungkitin mo, pati ang mga bituin. Diba? Ibibigay mo pati ang buwan, pati ang buwan ng mong sweldo. Wala eh, diba? Tinamaan ka, nagmamahal ka eh. Pero yan ang dahilan kung bakit rin tayo palagi at paulit-ulit na nasasaktan. Diba? Yung sabihan lang tayo ng konting mabulaklak na salita, talaga namang bumibigay na tayo agad. Pakitaan lang tayo ng konting nakakakilig na aksyon. Talaga namang gusto mo na agad pumasok sa relasyon. Diba? Minsan hindi na natin iniisip kung talaga bang seryoso yung tao sa atin. Totoo. Diba? Yung sabihan ka lang ng I love you. Kumain ka na ba? Uy, wag kang magpupuyat ha. Ala, laglag panty na siya, oy. Wala na. Bumigay na. Diba? Hindi na pinagana ang utak. Puso at puso na lang ang pinairal. Nawala na yung pagkapraktikal. Akala ko ba matalino ka? Pero pagdating sa pag-ibig, boba. Charot lang. Pag ganun talaga, sabi ko nga kanina, diba, hindi naman tayo makakapili agad-agad ng taong masasabi nating manluloko o hindi, diba? Hindi mo alam eh. Kasi kapag nakalagay ka sa isang moment kung saan ikaw ay giyang-nagiyang, in love, hulog na hulog, ay hindi mo na ma-identify kung ano nga bang pinagkaiba ng green flag sa red flag. Oo, nabubulag-bulagan ka na. Naku-colorblind ka, kaya hindi kita masisisi, no? Kaya mahalaga mga yes friend na dapat hindi tayo laging emosyonal. Dapat lagi nating pairalin pa rin ang pagiging practical. Diba? Mahalaga yan lalo na kapag papasok ka sa isang relasyon. Alamin mo ng mabuti kung saan nga ba galing yung taong mamahalin mo, yung taong papapasukin mo sa buhay mo. Kasi malay mo, akyat bahay pala yan. Minamatsyagan ka lang, diba? Kasi alam niyang marami kang gadgets. Bubudul-budulin ka lang pala. Oo, so mahalaga yan sa getting to know each other stage yan. Kaya nga may ganun tayong tinatawag eh, di ba? Yung magkikilanlan muna kayo ng isa't isa. Wag sugal-gal. Subo naman kasi agad to. Wag ganon. Wag supal palagad sa bibig. Dapat kilalanin mo muna ng maigi. Alamin mo kung saan siya nagtatrabaho. Yan. Diba? Alamin mo kung anong klaseng pamilya yung pinanggalingan niya. Alamin mo kung may kotse ba siya yan. O hindi naman kaya kung magkano ang sweldo niya sa isang buwan. Mahalaga yan, uy. Diba? Mahalaga rin yan sa panahon ngayon kasi hindi na pwedeng pagmamahal nyo lang ang bubusog sa inyong dalawa. Hindi na ganon. Dapat practical na rin tayo sa ngayon. Diba? Alamin mo kung afford niya ba kung sakaling umabot na sa 100 pesos ang litro ng gas. Kasi kung hindi, diba, di maglalakad-lakad kayo, mahirap yun. Ang sinasabi ko lang naman dito, dapat marunong ka mag-background check ng taong papasukin mo sa buhay mo or taong mamahalin mo. Diba para sa dulo, hindi ka rin magmukhang kawawa, hindi ka rin magmukhang tanga na kung sino-sino lang ang iyong ginojowa. Dapat meron kang standards. Diba yung tinatawag nating pamantayan sa larangan ng pagmamahalan. Meron at meron tayong lahat niyan. At dapat hindi mawala sa iyo yan. Okay lang kung yung standards mo medyo mataas. For as long as alam mo naman na
kayang gawin. Diba? Kayang abutin. Diba? Wag naman yung mga delusional na yung gusto ko maging jowa ko si Jun Jungkook ng BTS. Ganun. Medyo imposible yun, be, ha? Doon tayo sa mga realistic. Pero again, mahalaga na kilalanin mo muna siya ng maigi. Kung saan siya nagmula. Kung sino ang mama't papa niya. Anong trabaho ng magulang niya. Diba? Kasi malay mo, mga nepo baby pala yung mga ginojowa ninyo. Tapos yung mga ipapang-date sa iyo, ililibre kayo galing sa Nakaw, diba? Galing sa kaban ng bayan. Kasi yung magulang niya, kurap na politiko. So mahirap yan, ha? Kaya again, kung hanggat maaari, hingian mo ng resume, hingian mo ng curriculum vitae, at interviewin mo ng maigi para naman na secured ka rin yan. Kasi marami ng klaso ng ganyan. Jumawa lang basta-basta. Yung pala galing din sa Nakaw. Oo, may jowa na palang iba. Naku, mahirap yan. Oo, bigla na lang may sasabunot sa'yo habang nagmumol kayong dalawa. Ay, naka, well, anyways, mga yes friend, kapiling nyo na po ang bibi nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy na pwede mong makatabi hanggang mamayang alas 12 para sa ating BB Time. Kaya naman dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM Solid. Oras natin, 9:40.